COMELEC kumikilos na para pabagsakin ng ibang mga senador. At ito, isang interview po sa attorney ni VP Sara Duterte na si Panelo, si Junior Panelo, tama ba? Junior ba pangalan niya? So ito, pag-usapan din ho natin itong mga inilahad niya mapatungkol dito kay Madriaga. Oo, at dito, ano pa ba itong isang pag-uusapan natin? Etong interview dito sa NBI chief. Mapatungkol ho dito, pero sa susunod na lang siguro ng mga video yan. May nag-chat lang. So syempre, bago natin to simulan, wag niyo pong kalimutan na i-like and share ang ating Facebook page at ang ating TikTok account na J. Guevara at JG Banatero. So bago muna yan, dito muna po tayo sa Mabat Kulay Blue. Palitan natin ng kulay kasi kulay blue na yung kaninang vlog natin. Gawin nating pink. Oo, para gustong-gusto ni Ping Lacson. So dito tayo. Ayan na nga. Oo. Galit ang mga tao, isang taon na silang galit. Hindi huhupayang yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte, at totoo naman ho yan. Totoo yan. Sa totoo nga lang kung may kakayanan lang yung mga Pilipino na para paalisin si Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas. Although may kakayanan naman. Kaso nga lang nagkakaroon pa kasi ng wala pang talagang nag-uumpisa na para himukin ng lahat para tangina itong si Marcos na to ay palayasin na dyan sa Malacanang dahil sa ginawa niya kay Pangulong Duterte. So kung sa galit, mas lalo na ho ngayon, sobrang galit na galit. Kung nagalit ang mga Pilipino sa ginawa kay Pangulong Duterte ni Marcos Jr., putang ina, mas galit na galit ang mga Pilipino ho ngayon. Dahil alam nyo kung bakit. Putang ina, tingnan nyo yung bilihin ngayon. Tingnan nyo yung nangyayari. Yung witness, ginagawang kriminal. Yung mga naglalahad ng ebidensya mapatungkol sa nakawan, ginagawang kriminal. Diba? Ngayon, yung pataas ng pataas ang bilihin dito sa Pilipinas, walang ginagawa yung presidente. Yung mga OFW na ipit sa gera, walang ginagawa ang presidente. Nakanganga lang. Tulo ang sipon. Diba? So talagang galit na galit ang mga Pilipino. Oh. Sinasabing warrant of arrest mula sa ICC laban kay PRRD hanggang ngayon hindi pa nakikita. Utangin na mo, Tore, hype ka. Hype talaga. Hype talaga no? Utang ina, ilang taon na to hanggang ngayon hindi mo pa rin mapakita to, Tore. Nagkakalkal ka na ng kanal, hindi mo pa rin mailabas to. Sana general ka pa dito, oh. Ay hindi pala, ano ba to? 2-star siya dito, di ba? Oh, or magdo 2-star pa lang. Oh, magdo 2-star ka pa lang dito, General Torre, oh. Oh, medyo mapusyaw ka pa. Ngayon, nasa MMDA ka na, kaya medyo mas lalo kang naging kutis uling. Diba? Oh. Tangina, no? Isang taon nang nandun si Pangulong Duterte sa dahig pero walang maipakitang warrant of arrest. Tangina, grabe talaga. Nakakatawa talaga tong administrasyon na to. Diba? Ganyan kawalang iya sila. Oh. O si Pangulong Duterte din unang naglabas ng BICAM report na merong mga blanco. Diba? O yung mapatungkol sa 241 billion illegal insertion ni Martin Romualdez, diba? Wala na rin ngayon. Hindi na rin napag-uusapan. Ang dami nang nakaligtaan ng mga Pilipino sa totoo lang. Sa totoo lang, ang dami nang nakaligtaan. Wala na yung sa GSIS, SSS, lottery, sa Maharlika Funds, sa 500 billion flood control.
241 billion kay Romualdez, wala na rin. Yung kay Tantuco, di ba? Wala na rin. Marami nang wala. Ang paulit-ulit lang natin napapanood, impeachment, 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 AJK, war on drugs, kay Pangulong Duterte, kay Duterte, kay Duterte doon, kay Duterte dyan, kay Duterte dito, at magpakailanman. Tanginang yan. Wala na, puro gano'n na lang. Hoy, Torre, labas mo na yung warrant of arrest kay Pangulong Duterte ha, baka maunahan pa yung pag-uwi dito. Tapos nung nangyari, nakauwi na lahat-lahat si Pangulong Duterte sa Pilipinas, hanggang ngayon wala pa rin warrant of arrest. Tangina itong mga hayat na to. Ito sabi ni BP Saraw. Wala tayong nakikitang ginawa ng administrasyon ang banta ng gera. Narinig na natin yan noong 2022 pa. Noong 2022 pa lang dapat naghahanda na ang pamahalaan na ito. Totoo naman yun. 'Di ba? Kasi presidente, kaya alam mo lahat yan. Hindi yung asikasuhin mo lang yung mga OFW kung kailang gera na. Kasi dadahilan mo sa amin na walang eroplano. Hindi pwede doon, pasundo ng Diba? So nakakagago eh. Sobrang nakakagago yung ganun. Dapat nga nung 2025 pa lang ginawa mo na wala pang O sasabihin na naman ng mga tanso vlogger dyan, bakit? Manghuhula ba si Marcos? Ulol! Matagal nang may badya na magkakagera dyan sa Iran tsaka Israel na yan. Bakit hindi niyo inaaksyonan ng presidente nyo? O talagang walang pakialam ang presidente nyo? Yun yung totoo dyan. O eto. Ang mga masterminds at nag-group effort para kidnapin si PRRD patungong dahig. Yan tandaan nyo yung mga pagmumukhang yan tandaan nyo yung mga pagmumukhang yan magkapatid na Remulla, Marcos Jr., Tidoro, General Uling, General Torre. Eto, di ko kilala tong hype to eh. Hindi ko kilala siya. Pero dinawit ata siya sa di ba? Doon sa 18, dawit siya ata doon sa nilahad ng 18 Marines, di ba? Yan, eto. Hindi ko kilala yan eh. So tandaan niyo yung mga pagmumukhang ng mga yan Retired General na umano'y nag-recruit ng security aides para kay Ko tukoy na ng NBI. Wala kami pakialam kung sino man ang nag-recruit sa 18 Marine. Ang sinasabi namin dito, imbestigahan nyo kung totoo o hindi yung sinasabi ng 18 Marines. Putay na saan nyo kami dinadala eh. Keso tukoy na ninyo kung sino yung nag-recruit, sino nagbuo. Wala kaming pakialam doon. Kahit pa si Ama, ba yun? Yung sa Encantadia. Kahit sa Encantadia pa nanggaling yung nagbuo sa 18 Marines na yan, wala kaming pakialam. At kung ano man ang mga kaso or personal na buhay ng 18 Marines na yan, wala kaming pakialam. Ang pakialam natin dito, kung totoo ba o hindi, yung mga inilahad nila mapatungkol sa mali-malitang pera. Yun. Wala kaming pakialam sa mga retired general yung nag-recruit niyan, baklang general yung nag-recruit niyan. Kung may sungay ba, may buntot, humihinga ba, kung ano-ano na lang, wala kaming pakialam dun. Ang gusto ng bawat Pilipino, imbestigahan sa Blue Ribbon Committee. Dinggin ng Blue Ribbon, dinggin ng Senado, pag-usapan ng Senado ang mapatungkol sa mga inilahad ng 18 Marines. Yun. Period. Yun lang yun. Wala na kami ibang gustong
Wala na kaming gustong ibang ano diyan. Wala kaming pakialam kung tukoy na ng NBI yung retired marine na yan, edi tukoy na. Ang gusto namin maimbestigahan yung sinasabi ng 18 Marine. 'Di ba? Putay na tinuturo nyo si Saldico na mastermind ng lahat ng ito. Tapos yung mga kasamahan ni Saldico, hindi nyo pinapaliwalaan. Gago lang, no? Ang galing. Ang galing nyo manloko eh. Sira ulo mga putang ina. O, dito tayo. Oo, bago tayo mapunta doon, pag-usapan muna natin ito. Asan yan? Ito. Pag-usapan natin itong mga pasabog ng attorney ni Vice President Sara Duterte mapatungkol rito kay Ramil Madriaga. So, pasok. Jury case against Madriaga. Can you tell us briefly why you are saying that this is a perjured affidavit? Yeah, kasi karamihan ng nasa laman ng affidavit niya, pati pangalan niya, mali or hindi totoo. Sabi niya kasi dito na nagtatrabaho siya for VP Sara, simula pa lang nung mayor siya ng Davao City, hanggang sa naging kasama daw siya sa PSG at sa VP SPG na nagproprotekta dati noon kay PRRD, pati kay VP Sara. Pinabuo daw siya ng isang campaign group ni VP Sara noong 2020 na may pangalang Isip Pilipinas, hanggang sa nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa mga sasakyan na galing daw sa confidential funds. Nasa maleta ba? Nasa sasakyan daw po. Wala po sa maleta. Ibang style. Pero itong si Madriaga, did he ever work in any way, directly or indirectly, with Vice President Sara in Davao? Hindi po. We have, hindi lang po sa Davao City, we have certifications from the Davao City local government, the Presidential Security Group, the Vice Presidential Security and Protection okay. Group, So, Department of Education, and even the Office of the Vice President. Wala po siyang connection sa mga hindi ba ito si opisina. Madriaga ngayon nasa kulungan? Opo. Anong kaso, attorney? For kidnapping for ransom. Aba, bongga. Bongga palang kaso nitong Madriaga. O, tignan nyo naman yung pinagkaiba kay Madriaga at doon sa 18 Marines. Si Madriaga, bonggang-bongga yung mga kaso nito. At eto ay nakakulong. Ang 18 Marines, sabihin na nating may kaso sila, pero hindi naman sila nakakulong at hindi naman ganun kabigat yung mga ibinibintang kaso kuno sa kanila. Tsaka normal na yun sa mga Marine Marine Police, yung mga may kaso-kaso na ano. Wag lang yung ganito, kidnapping. Mabigat to. Tignan nyo lang eto, pinapaniwalaan. Doon, ganun kagago to. Eto, pinapaniwalaan si Madriaga. Pero yung 18 Marines, sinasabing sinungaling. Isipin nyo yun. 18 Marines versus isang Madriaga na bigla lang sumulpot. Pinapaniwalaan. Nakakagago no? Ganyan kagago yung sistema natin ngayon At sinasabi nilang siya ang pinaka-credible witness against VP Sara. Wala na ba kayong ibang makuhang witness dyan na hindi naman kidnapping for ransom? In fact, Attorney Guanzon, sabi nga ng PNP, nung inaresto siya noong 2023, ang description sa kanya is siya ang leader ng Madriaga Kidnap for Ransom Group, which is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. That was the description of the PNP. Wow, and that's in official PNP documents. Well, it was reported. It was reported as coming from the PNP. Yun. Nagtataka ko, yung storya niya, pilit na pilit nilang pinagdidikit na may na inutusan siya. Okay? In behalf of Vice President Sara na magdala daw ng pera. Ano ba itong mga pera na ito, attorney? Ang sinasabi niya, confidential funds daw. Magkano daw? Merong delivery ng 80 million, merong tigta 33 million, merong patang 1 billion. Paano daw niya alam na confidential funds? Wala siyang sinabi, hindi niya in-explain. Basta inutusan lang siya magdala. Sino Oo daw daw. nag-utos sa kanya?
Si VP Sara daw mismo. Oh, talaga. May text siya. Di kagaya ni Yusek Bersamin. May text sila ni Bongbong. Oh, di ba? Bongga, ito. Walang text. Attorney. Wala. So far, yung affidavit niya mismo, wala talagang substantiation, walang nakadikit na any evidence. Oh, saan daw niya kinuha yung pera? Well, sinabi niya, inabot daw sa kanya ni Colonel Dante La Chica, na So- dating OVP security officer. At Bakit daw sa kanya inabot? dahil parte nga daw siya ng grupo. Pero meron tayong testimony from Colonel Dante La Chica na hindi niya man kilala tong si Madriaga. At saan daw niya dineliver at kanino? Kung kani-kanino, meron daw sa parking lot ng Mega Mall, meron sa Ombudsman parking lot, meron sa isang mayor in Laguna na hindi naman pinangalanan, meron sa Novaliches, sa Santiago family, pero walang mga detalye, 'di ba? Oo. At yung mga detalye na binigay niya, kunyari, meron siyang sinabi, dineliver niya sa Mega Mall parking lot. Tapos, white Vios daw na may 80 million ng laman. And then, a few days later, nakita niya daw na the same car minamaneho ni Miss Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yon kasi sabi nga namin dun sa complaint affidavit ni VP Sara, hindi naman nagda-drive itong si Ria Kilala. We have a certification from the LTO Oo. na She has no license. no driver's license at hindi talaga marunong mag-drive. So, ang timing lang, attorney, gusto ko makita. Kailan siya nag-execute nitong affidavit niya? November 29, 2025. Oh, simula na noon ang first impeachment, di ba? Meron na. Tapos na. Voided na ang first Oo, impeachment. tapos na. Tapos, at saka siya ngayon, sa November siya. Bakit daw ngayon lang siya nag-affidavit niyan? Hindi natin alam, pero ako, ang hinala namin dito is kailangan nilang punuin yung gap nila sa evidence versus VP Sara. So gumawa sila ng ganitong klaseng testimonya, gawa-gawang testimonya ni Madriaga Oo. para meron silang mapakita kung saan napunta yung confidential Oh, funds. dapat ipakita natin itong picture ng Madriaga na ito na Grabe yung mga pala picture talaga ba yan, ng no? mga akusado pag bago sila or pagkatapos silang maaresto para makita naman ng mga audience natin kung Saan? ano itsura nito at bakit napaka-importante niyang tao. So if you were to describe Biray mo sa itsura pa lang tapos sa kaso. Sobrang tanga naman ni BP Sara. Nauutusan niya tong taong to na magdala ng pera doon. Di ba? May kasong kidnapping. Di ba? Tinaguri ang parang highest syndicate sa henerasyon natin ngayon. Pag sinabi kasing kidnapping for ransom, puta na mabigat na kaso ho yan. Oo, mabigat na kaso yan. Tapos pagkakatiwalaan ng Vice Presidente. Kahit ako, sa kalagayan ni Vice Presidente, ni Vice President Sara Duterte, ba't ko pagkakatiwalaan yung taong yan? Una-una, hindi ko naman masyadong kilala yan. Ang dami kong mas kilalang mapagkakatiwalaan ko. Bakit eto pa? Who you? Diba? Tapos sa 18 Marines, hindi nyo pinapaniwalaan? Ayop na yan. Kay Madriaga naniniwala kayo, pero sa 18 Marines hindi. Ano to? Anong klaseng gagaguhan to? Tanginang yan, ang lakas nyo manggago Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Yun ang bod nun, talagang. Oo. At saka Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Oh, bakit? Sa amin sa defense, kasi kung yan ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na politically motivated yung impeachment complaints kung ang star witness nila napakasinungaling at Oo. basag na basag sa At nasa kulungan. ebidensya. Nasa kulungan pa. Oh, ang magandang tanong doon, sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay mo? Wala kaming ebidensya dito, Attorney Bing, pero halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi doon sa Madriaga affidavit,
kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus the Dutertes. Greatest hits. Merong Greatest hits talaga. allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Wow. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Wow. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters, Wow. yung customs Oh, my drugs. issue, Oh. tapos pati itong confidential funds. Sa amin, napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge Siya ng ng lahat lahat. ng yon. Bongga. Oh. Ilang 10 taon na Putang ina, sa ibig sabihin, yung mga dating ibinibintang kay BP Sara at dating mga pinagsasabi ni Trillanes laban sa mga Duterte, pinapatotohanan na ngayon ni Madriaga. Aba, ang galing ah. Kakaibang witness to. Alam ang lahat. Tanungin din natin kay Madriaga, baka alam niya rin yun sa 18 Marines. Tanginang yan. At ang linala ko ni Senator Trillanes itong allegations na to, Wala wala siyang naman witness. siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yun. Oh. Diba? Kami nga, Attorney Guanzon, doon sa complaint affidavit ni VP Sara, para lang definitively mapatunayan namin na hindi sila magkakilala, we had to get the testimonies of 7 witnesses para lang siguradong each witness is speaking from personal knowledge. So, Okay, na hindi siya kilala. na hindi siya kilala. And imposible yung mga sinasabi niya. Hindi siya, sabi nga nung... Can you give me the names of your 3 witnesses? I have 7. That's former PSG Commander Major General Jose Niembra. And then we have a former PSG Commander Brigadier General Randolph Cabangbang. We have the former VP SPG Commander Dante Lachica. We have the former DepEd Security Officer Dennis Nolasco. We have Attorney Ryan Kilala na ito lang talaga yung kaibigan ni Madriaga. Ito yung mukhang connection kay VP Sara, si Attorney Kilala. And then we even have testimony from Miss Ana Magnaye. She's an events organizer. Parang si ano pala to, no? Si Madriaga, parang si Francis Leo Marcos. Lo, makausap niya lang daw ng isang beses yung tao. Tropa niya na, bata niya na. No? Parang ganun eh. Kasi dito nangyari, doon sa kay Kilala, yung apelidong Kilala, kakilala pala ni Madriaga. Yung si Kilala na yon ay kakilala rin ni BP Sara. So ngayon, doon nakakuha ng koneksyon etong mga anti-Duterte na ay pwede na to. Kakilala pala ni BP Sara yung kaibigan nito ni Madriaga. Tanginang yan halimbawa ako nakita ko, so ibig sabihin ganito ha. Yung 6,000 na police doon sa kay OJC Siege, lahat pala yung pwede ko maging tropa. Tropa ko lahat yun. Nakita ko doon eh. Tanginang nga, parang si Francis Leo Marcos nga, lahat ng makita na may mga masasabing may tindig, may ano ng mga tao, sasabihin niya tropa niya o kaya bata niya. So ganun kay Madriaga. Tanginang yan, ang layo nun. Tapos paniwalang-paniwala sila doon kay Madriaga. That handled the inauguration of VP Sara just to refute the insinuations na porke may pictures si Madriaga with VP Sara during the inauguration. Ay, close na siya. Close na siya. May picture siya. Nakita ko nakabarong siya. Ito ma'am, Oo. doon sa testimony ni Ana Magnaye, pinapakita niya doon na number 1, hindi imbitado si Madriaga doon sa inauguration. He was just a last-minute replacement for Attorney Kilala because hindi nga kilala ni VP Sara Bakit sino ba itong attorney kilala at pinasubstitute niya yan sa kanya? Doon sa event na yon. Si Attorney Kilala, Associate Dean dati ng San Sebastian, doon nakilala to ni VP Sara. Ba't naman niya kilala itong kidnapper? Because itong si Madriaga,
na-convict na to actually before in the Oh. early 2000s for another kidnapping, for a Kliyente separate kidnapping. Kliyente ba ni Attorney kakilala? Hindi po. Pero ang nag-handle po ng appeal niya sa Supreme Court ay yung San Sebastian Legal Aid. I see. So doon niya nakilala itong si Attorney Ryan Kilala. Ano siya, indigent client. Yes. Oh. So na-acquit siya doon, naging malapit siya sa mga staff, faculty ng San Sebastian Law kasama itong si Attorney Kilala. Ginawa siyang parang alalay. Hindi naman. Naging magkaibigan sila. Akala ko Julalay. Kaya naman, ba may event, imbitado ito attorney, hindi siya makarating, siya, parang proxy ko, ganyan. So ang kwento is, kasi sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong campaign group Kailan na daw siya inutusan? 2020 daw po. Nung Isip- 2020, nasaan ba siya? Anong trabaho nitong Mukhang ang Madriagang ito? trabaho niya at that time is a parang private security Hirap provider. kasi itong mga kidnapping for ransom Di ba? Bantay sa lakay. Oo, marami sa kanila, kunyari, security agency sila. Oo. Sila din pala. Sila din Ang pala yung kikidnap doon sa kakana. mga anak ng... Ay, totoo yan mga- Totoo yan. Kung nga rin sila yung nangyayari talaga yan. May kakilala nga akong ganyan Oo. Na sila yung security parang pinagkakatiwalaan. Tapos sila din pala yung pagmumulan kung paano mang-kidnap. Ang ina, no? kliyente nila o boss nila. Kaya, importante yun na ini-explain ni Attorney Panelo Oo. kung ano itong background niya at character nitong Madriaga. At nasa kulungan siya ngayon. Kasi, they are proving in the perjury case not only that nagsisinungaling itong si Madriaga, kung hindi, aside from that, na somebody is, he is a puppet and somebody is pulling the strings. Kasi kung titingnan mo, bakit naman si Madriaga bigla na lang susulpot ng ganyan, Tama. wala siya makukuha. Di ba? oo. The fact na nagkikidnapping for ransom siya, he is attracted to money. Oo. Di ba? Ano ito? Out of his good conscience, mag-affidavit siya, laban kay VP Sara dahil, ano siya, anti-corruption, advocate. Oo. Ang masama pa niyan, baka tawag dito, biglang palayain. Isasalang natin yan sa witness. Witness, anong tawag doon? Witness protection ba yun? Parang katulad siya nila, nila De Lima, nila Espinosa. Si Kerwin Espinosa, di ba? Puta na, anong offer? Maging mayor. At makalaya. Ituro mo lang ang mga Duterte. Galing. Si Madriaga, ganun din. Galing, di ba? Ay, hindi pala mamayanan. Ito ba, pag-usapan po natin ito. Etong sa COMELEC, no? Panorin ho natin. Tapos na ang sariling fact-finding investigation ng Commission on Elections o COMELEC sa issue ng pag-amin ni Senator Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng donasyon noong 2025 elections na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ilalabas na sana nila ang rekomendasyon ng kanilang Political Finance and Affairs Department o PFAD na nag-imbestiga sa posibleng pananagutan ni Marcoleta. Pero kamakailan niya ay may nirefer sa kanilang kaparehong reklamo ang Office of the Ombudsman at kasama rin sa kinukwestiyon ay ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Senador. Ito ngayon ay nasa kanilang Law Department. Yung po bang findings ng Political Finance and Affairs Department ay makaka-impluensya sa magiging disposisyon ng Law Department. In the same manner, yung bang magiging disposisyon ng Law Department ay dapat maging basihan ng Political and Finance Department. Paliwanag ni Chairman Garcia, nagkaroon ng komplikasyon sapagkat kailangan nilang pag-aralan muli kung ano ang di epekto nga. ng reklamo galing sa ombudsman sa resulta ng bukod na investigasyon ng kanilang PFAD. Kaya naman, pinag-aaralan pa nila kung ano ang susunod na hakbang hinggil dito. Pero putang ina, doon sa mga inilahad or naging balita noon. At eto nga lang isipin nyo maigi, grabe yung korupsyon na nangyari. Hindi kaya gumamit din ang Alyansa Bagong Pilipinas sa kanilang kandidatura noong 2025 senatorial election? Hindi kaya gumamit din sila ng pera doon galing sa taong bayan?
Hindi kaya, nagtatanong lang naman tayo ha? At sa totoosin nga lang, may naglabas na rin yan na gumamit nga daw. Isang senador lang ang hindi tumanggap. No, isang senador lang ho ang hindi tumanggap ng pera. At yan daw, di umano, nagkaroon ng bigayan noong senatorial candidate. May isang senador na hindi tumanggap. Yun po daw ay si Senator Bong Revilla. O tignan nyo sino yung nalaglag sa kanila. Tapos ang COMELEC, kumuda ba ang COMELEC? Nagsalita ba si Chairman George Garcia? Ha? May press con ba mapatungkol doon si Chairman George Garcia? Kasi kung eto isipin nyo maigi 2025 senatorial election. Kung nakapagnakaw sila ngayon at noong 2025 at noong 2023, 2024, lalo na noong 2025, kung nakapagnakaw sila, di ginamit nila sa kandidatura nila. Sino yon? Andiyan si Sandro Marcos, Romualdez, at yung mga senador na kakampi, no? Yung mga senador na kumampi sa alyansa. Sino-sino yung mga yon? Alam nyo naman kung sino-sino sila. Hindi ko naman nilalahat Hindi ko naman nilalahat. Pero sana naman nagkaroon man lang sana ng konsiderasyon etong COMELEC na imbestigahan yun. Kasi isipin nyo maigi. Ulit-ulitin ko. Mali-malitang pera ang hinahanap natin ngayon. Bilyon, trilyong pera ang hinahanap natin ngayon sa kaban ng bayan na nawawala. Patuloy pa rin ang pagtaas ng utang ng Pilipinas. Aabot na po ng 8 trilyon ng utang ng Administrasyong Marcos simula nung umupo sila. Halos 8 million na po ang naidagdag sa utang na 8 trilyon. Halos 8 trilyon na po ang naidagdag sa utang ng Pilipinas simulat sa pool na umupo ang Administrasyong Marcos. Saan napunta lahat yun? Bakit yun, Chairman George Garcia, hindi mo iniimbestigahan? Bakit? Diyan kami nanggigigil sa iyo Yung mga dapat asikasuhin mo, hindi mo inaasikaso. Sige, sabihin na natin, tumanggap si Marcoleta, tumanggap si Senator Chis Escudero. Bakit yung sa kabila hindi mo iniimbestigahan? Diba? Bakit nakatutok ka lang sa mga senador na maaaring humarang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Bakit? Ayun yung katanungan dyan Bakit? Bakit doon ka lang nakatutok sa kanila? Hindi ka nakatutok doon sa alyansa. Nabalita nga daw yan na gumamit din sila ng pera. Galing doon sa mali-maleta na para gamitin sa kanilang mga kampanya. Di umano. Bakit ayaw mong pag-usapan yun na Chairman George Garcia? Putang ina, yung 150 million nga na binasuran nyo lang dyan sa COMELEC, asan na? Ano yun? Thank you na lang yun? Kung yung 125 million nga na confidential pa ni BP Sara, inuusig nyo tapos yung 150 million na binasura nyo na sinasabi nyo nagkamali, yung mga balota nyo, okay na ba? Okay na agad sa amin yun? Dapat panugutan mo yun, dapat makulong ka dun Pera ng taong bayan yung ginastos nyo dyan sa mga balota na yan. Kung hindi naman pala 101% natugma yung mga balota na yun, di sana hindi nyo muna ginawa. Nagsayang kayo ng 150 million. Bakit din? Yan, isa ring katanungan yan. Bakit hindi inuusig ng ibang mga kongresista yan? Bakit hindi tinatalakay sa Senado yan, yung 150 million na binasura ng COMELEC? Itinapon lang na parang bula, 150 million. Ang galing. 'Di ba? Yung 18 million overvoting, bakit hindi kinu-question ng Congress at Senado? 'Di ba? Tapos pupunta ka na naman ngayon kay Marcoleta.
Pupunta ka ngayon kay Chis Escudero at kay La Revilla kung kani-kanino pa. 'Di ba? Oh, bakit hindi imbestigahan ng Senado na bakit pinaupo si Abante? Hindi naman siya nanalo. Putangina, ang daming katanungan sa COMELEC na hanggang ngayon hindi nyo masagot-sagot. Tapos nandito na naman kayo para patalsikin nyo yung mga senador na pipigil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang galing nyo. Ang galing nyo. Ang galing nyong tuta. O, pakinggan natin sasabihin niya. May nag-file po kasi pala doon sa Office of the Ombudsman patungkol sa SOSE at saka doon sa SALN. Pag SALN, wala akong jurisdiction si COMELEC. Pag SOSE, may jurisdiction po si COMELEC. At ito Sa ilalim ng batas, dapat ideklara ang lahat ng tinanggap Ulitin na natin donasyon sinabi sa niya. SOSE. COMELEC, pag SOSE kasi pala doon sa Office of the Ombudsman, Ang hinggil dito. Ulitin natin sinabi niya. Pakinggan nyo. may nag-file po kasi pala doon sa Office of the Ombudsman May nag-file daw sa Office of the Ombudsman ng patungkol sa SOSE at mapatungkol sa SOSE. saka doon sa SALN. Tsaka mapatungkol daw sa SALN. What if na... So sa totosin, ginawa na rin yan eh. Diba? Ginawa na yan eh. No? So ang gagawin pala natin, ganito gawin pala natin. Magpapile tayo ng SOSE sa Ombudsman at sa... Ano ba yung sinasabi niya kanina? Wait lang. Ano yung sinasabi niya? Patungkol sa SOSE at saka doon sa SALN. Sa SALN. Tapos, baka mamaya sasabihin nyo na naman sa amin, hindi pwede yan. Hindi kasi ganito nga nangyayari dito. Wala naman ho sanang problema. At inamin naman ni Senator Chis Escudero na tumanggap siya ng donasyon. 'Di ba? At inamin din naman nung kontraktor na pera niyang sarili yon. Hindi galing yun sa sarili niyang pera yung binigay niya kay Senator Chis. Ngayon, etong si Senator Marcoleta, di umano inamin niya rin. So wala ngang problema doon. Ang point kasi dito, bakit nakatutok lang ang COMELEC sa mga sabihin na natin, pro Duterte? Bakit nakatutok lang? Bakit yung ibang mga senador na di umano ay gumamit nga ng pera ng taong bayan doon sa mali-malitang perang nawawala, sa mali-malitang perang ninakaw, bakit hindi iniimbestigahan ng COMELEC? Diyan kami nagtataka. Diyan nagtataka ang mga Pilipino na mapapatanong na putay na kailangan pa, dapat pa ba naming pagkatiwalaan ng COMELEC? 'Di ba? Isa sa mga katakataka yan eh. Alinaw nang sinabi niya rito. Sige, sana nga may gumawa nito eh. Pag SALN, wala akong jurisdiction si COMELEC. Pag SOSE, may jurisdiction po si... Kapag SALN daw, wala daw jurisdiction ng COMELEC. Pero pag SALN, may jurisdiction daw ang COMELEC. COMELEC. So ibig sabihin, yung mga SALN ng mga senador ngayon, lalo na yung mga nanalo, baliwala lang sa inyo. Yung SALN ni Lacson, SALN ni Soto, wala yun. Okay lang yun. Sa ilalim ng batas, dapat ideklara ang lahat ng tinanggap na donasyon sa SOSE. Pero ang paliwanag naman anya ng mambabatas ay natanggap niya ang halaga noong hindi pa siya kandidato. Sa ngayon ay natabayanan pa ang ilalabas na reaksyon ng kampo ni Senator Marcoleta hinggil sa usapin. Dante Amento, UNTV. Hindi, wala naman din sanang problema nga doon. Yung sinasabi ko, kung lahat iimbestigahan ng COMELEC na naiimbestigahan ng COMELEC na imbestigahan. Tangina. Kung iimbestigahan lahat ng COMELEC, lahat ng mga senador at congressman, sure ako, marami dyan. Yung 30 million ni Chis Escudero, kung ilang milyon niyang natanggap ni Senator Marcoleta, baka triple pa yung natatanggap ng ibang mga senador dyan. Pero bakit hindi iniimbestigahan ng COMELEC? Diba? So, dito pa lang, ito nga yung sinasabi natin na dapat ngayon aksyonan natin agad. Kailangan din nating aksyonan to. Tutukan din ng bawat Pilipino itong COMELEC. Dahil wala nga rin sa ayos. Biruin nyo, si Abante talo, pinanalo pa nila. Duterte Youth Party List, tinanggal nila, pinasok nila Gabriela. Diba? Ganong kalintik ang nangyayaring kalakaran dyan sa COMELEC. Kaya dapat tayo, mga Pilipino, huwag tayo magtitiwala dyan, lalo na sa 2028 election.
kahit anong sobrang boto natin, kung gustuhin ng COMELEC, katulad yan, yung 2025 election, sample yun. Training yun. Sample yun na kung papasaba yung pandaraya nila, ay pumasa. Diba? Pumasa, biruin mo, kauna-unahan sa history ng Pilipinas na nagkaroon ng 18 million overvoting. Paano nangyari yun? At may mga ebidensya, mga Pilipino, mga influencer na hindi naman sila nag-overvote pero lumalabas dun sa computer, overvoting. Ang masakit pa nito, kaagarang binura yung mga files. Ewan ko lang kung may natira pa ha, pero nakita ko yung binura agad yung mga files na yun. So dapat pagtuunan din natin ng pansin itong COMELEC na to. Hindi natin basta parang baliwalain to dahil tangina kapag sa oras, kapag may isa pang Marcos ang umupo, isang 6 years pang umupo na Marcos sa Pilipinas, puta na gunaw ang bansa natin, tandaan nyo yan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo rito sa pahayag ng COMELEC at dito sa pahayag ng attorney ni Vice President Sara Duterte mapatungkol kay Madriaga. So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.